Habang lumilipas ang mga araw, unti-unti nang natatalo ang Hamas. Nitong kamakailan lamang, malaking porsyento ng teritoryo sa West Bank at East Jerusalem ang naprotektahan ng Israeli Defense Force mula sa militanteng grupo. Nadagdagan pa ang kakayahan ng mga sundalo at operatiba ng IDF at alam na nila kung paano utakan ang mga militante. Pinagpatuloy din ng IDF ang kanilang obserbasyon sa mga teritoryo ng Hamas, ngunit kanilang mas binantayan ang galaw ng grupo sa West Bank. Ating sundan ang matagumpay na operasyon ng Israeli 188 Armored Brigade kung saan bumagsak sa kamay ng Israeli soldiers ang HQ ng kalaban na Shejaya Battalion. Nagumpisa ang operasyon nang lumusob ang mga operatiba at sundalo ng Israeli Defense Forces sa bayan ng Jenin. Malalim ang gabi nang isinagawa ang operasyon dahilan upang magulat ang mga militanteng kalaban. Ayon sa field reports ng IDF, dumagdag rin sa attacking force ang mga reservists galing sa Mishi Regional Brigade at Border Police. Importante ang operasyon dahil may refugee camp sa Jenin at maraming tao ang malalagay sa panganib. Sa kasagsagan ng operasyon, nahanap ng IDF ang 3 pagawaan ng bomba ng Hamas at 2 underground aperture na nagsisilbing direktang lagusan sa mga tunnels. Ang mga tunnels na ito ay posibleng konektado rin sa mga lugar at bayan na malapit sa Israel. Kaya naman layunin ng IDF na wasakin ang mga tunnels at harangin ang supply network ng Hamas. Tinuturing na importanteng tagumpay ang pagkubkob ng IDF sa mga bomb-making laboratories ng Hamas sa Jenin. Ang mga laboratoryong ito ay importante sa Hamas dahil dito ginagawa ang maraming bomba ng grupo. Sinuportahan din ng mga laboratorio ang mga operasyon ng Hamas sa pamamagitan ng funding at resupply. Maraming mga bomba, mga missiles at mga materyales ang nakuha ng IDF sa mga laboratorio sa Jenin. Dahil sa dami ng mga nakumpiskang bomba at materyales, naniniwala ang IDF na wala ng kakayahan ng Hamas na maglunsad ulit ng malawakang pag-atake. Pinadala rin ng IDF ang iba pang materyales sa Israel para tuluyang maimbestigahan. Hindi naging madali ang operasyon ng IDF sa Jenin. Ang mga tao sa refugee camp ay sumusuporta sa karahasan ng Hamas at mayroon ding language barrier sa gitna ng mga sibilyan, opisyalis at mga sundalo. Ayon sa reports, umabot sa 26 na Hamas sympathizers ang nahuli ng IDF. Marami ring mga sundalo ng Hamas ang napatay sa operasyon. Dahil sa tagumpay ng IDF sa Jenin, humina ang kapasidad ng Hamas na maghasik ng karahasan. Maging ang mga terrorist backers sa Jenin ay nagtago na. Takot silang harapin ang buong lakas at puwersa ng IDF. Ayon naman sa investigasyon ng mga operatiba ng IDF, umabot na sa 3,600 na katao ang namatay mula sa pagsiklab ng digmaan. Ngunit sa kabila ng mga nawalang buhay at sunod-sunod na pinsala, marami pa ring mga sibilyan ang nanatili sa West Bank. Nakihalubilo din sa mga sibilyan ang mga Hamas sympathizers at sila ang naging dahilan kung bakit naging malaking pagsubok ang ground offensive ng IDF sa Gaza. Malawak ang West Bank at nagsisilbi itong parte ng border sa gitna ng Jordan at Israel. Dahil marami ang naninirahan sa West Bank, talamak rin ang iba't ibang anggulo ng religious ideologies. Maraming tao sa West Bank ang may ayaw sa Israel at maliit na porsyento lamang ang may ayaw sa mga militanteng grupo na tulad ng Hamas. Talaga nga namang suportado ng populasyon ng Gaza ang Islamic Jihad at pakikibaka ng Hamas. Ayon sa mga eksperto, posible pa ring makatanggap ng pag-atake ang Israel mula sa mga militanteng grupo, lalo na sa operatiba ng Hamas na galing sa West Bank. Posible ring magkaroon ng pag-atake mula sa East Jerusalem kahit na bantay sarado ng Israel ang lugar. At kahit na gamitin ng Hamas na human shields ang mga sibilyan sa Gaza, hindi pa rin maitatanggi ang katotohanan na sila ay may suporta mula sa populasyon. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit nahihirapan ng IDF na tugisin ang mga mararahas na elemento ng Hamas. May mga eksperto na nagsasabi na dapat tutukan ng IDF ang East Jerusalem
dahil nandito ang pugad ng propaganda ng Hamas at militant sympathizers. Sa kasalukuyan, ginagamit ng Hamas ang social media para makapagpakalat ng propaganda. Kumakalat din ang mga videos kung saan pinapakita ang karahasan at masasamang mensahe ng grupo. Isa sa mga video na kumalat ay ang pangungutya ng isang journalist sa matandang babaeng naging bihag ng Hamas noong October 7. Naaresto na rin ang journalist na ito dahil siya ay nagpapakalat ng propaganda upang madungisan ang reputasyon ng Israel at IDF. Samantala, walang tigil ang ground offensive ng IDF sa bandang timog ng Gaza. Umabot na ang bakbakan sa Khan Yunis, isang malaki at malawak na lugar kung saan nakapalibot ang maraming sundalo ng Hamas. Bagamat may mga operatiba na ng Hamas ang sumuko sa IDF, marami pa rin ang lumalaban at nagpaplano ng ambush. Pinahiwatig naman ng IDF na malapit nang bumagsak ang mga natitirang strongholds ng Hamas sa Khan Yunis at Jabalia. Sa bawat araw na lumilipas, malaking porsyento ng teritoryo ng Hamas ang bumabagsak sa kamay ng IDF. Ipinakita na rin ng kinatatakutan na Shejaya Battalion ang kanilang mga counterattacks at mga pag-ambush. Ang mga sundalo ng Shejaya ay walang takot na nagsasagawa ng unconventional warfare, subalit umaatras na rin sila dahil sa walang humpay na opensiba ng IDF. Tumindi pa ang sitwasyon para sa Shejaya dahil sa bombings ng Israeli Air Force. Inatake naman ng IDF ang settlement ng Alal sa southern Gaza. Importante ang settlement na ito dahil konektado ito sa Khan Yunis at nagsisilbing staging area ng mga militante. Bukod sa mga sundalo ng IDF, sumugod rin ang mga battle tanks sa Alal. Pinulbos ng matinding firepower ang mga militanteng dumidepensa sa settlement, kaya naman nakausad ang buong puwersa ng IDF at napalibutan ang mga kalaban. Ang mga operatiba ng IDF ay kampante na hindi na makakawala sa rehiyon ng Hamas. Napapalibutan na nila ang Gaza at konting teritoryo na lamang ang natira sa militanteng grupo. Malaking porsyento na rin ng Gaza Tunnel Network ang nasira kaya hindi na talaga makakawala ang mga militante. Dahil dito bumaba na ang moral ng mga sundalo ng Hamas at nawalan na rin sila ng tiwala sa kanilang mga commander. Lalo pang nalugmok ang grupo ng mapalibutan at mawasak na ang sikretong headquarters ng leader na si Yahya Sinwar sa Khan Yunis. Malamang ay senyales na ito na talagang dumadausdos na sa lupa ang militanteng grupo ng Hamas. Ipinahayag naman ni Yusuf Almani, isa sa mga dating leader ng Hamas, na hindi na sinusuportahan ng populasyon ng Gaza ang mga plano ni Yahya Sinwar. Nanggaling ang impormasyong ito mula sa interrogation tapes na nakuha ng Shin Bet mula kay Almani. Umabot na sa 500 sundalo ng Hamas ang sumuko sa IDF. Ang mga sundalong ito ay kasalukuyang nahaharap sa matinding interrogation para makakuha pa ng karagdagang impormasyon tungkol sa Hamas. Tinatayang halos lahat ng mga sumuko ay purong sundalo ng Hamas. At ang iba naman ay may koneksyon sa militanteng grupo na tinatawag na Islamic Jihad. Isinapubliko naman ng IDF ang mga mukha ng mga sumukong militante para magkaroon ng ideya ang mga sibilyan at para lalo pang bumagsak ang morali ng Hamas. Samantala, binantaan naman ng leader ng Israel na si Netanyahu ang Hamas na sumuko na lamang kaysa mamatay pa sila para sa mga mararahas na plano ni Yahya Sinwar. Pinaliwanag pa ni Netanyahu na ang pagsuko ng mga sundalo ng Hamas ay senyales na malapit na talaga ang pagbagsak ng grupo. Sinabi naman ni US Secretary of State Antony Blinken na Israel ang makakapagsabi kung kailan titigil ang digmaan laban sa Hamas at hindi ang Estados Unidos. Ang ibig sabihin nito ay mataas ang respeto at suporta ng Estados Unidos sa digmaan ng Israel laban sa Hamas. Kumalat naman ang impormasyon na inuudyukan ng Estados Unidos ang Israel na tapusin na ang gera bago pa sumapit ang 2024. Siguro ay isa na ito sa mga dahilan kung bakit mas nagiging agresibo na ang IDF sa pagtugis sa Hamas. Posible kaya na ang pagbagsak ng Shejaya headquarters ang magiging mitsa ng katapusan ng Hamas. Hindi naging madali ang operasyon na ito dahil siyam na magigiting na sundalo ng Israel
ang namatay. Mga opisyal pa ang 2 namatay, kaya naman mababawasan ang koordinasyon ng Israeli soldiers sa Shejaiya. Binabantayan rin ng 53rd at 188 Armored Brigades ang posibilidad na magkaroon ng ambush sa Shejaiya. Kumpara sa Khan Yunis, mataas ang depensa ng Shejaiya at marami rin itong ambush spots dahil sa mga inabandonang istruktura. Nahirapan ang mga sundalo ng IDF dahil nakabantay sa entrances ng mga gusali ang mga militante. Sa bawat pagpasok ng mga sundalo ng IDF, nagpapaputok ang mga militante at nagbabato ng granada. Napalibutan ng mga sundalo ng IDF ang mga militante, ngunit nasabugan sila ng missile strike at nag-collapse ang isang gusali. Dahil hindi pa masyadong protektado ang teritoryo ng Shejaiya, posible pa rin itong mabawi ng mga militante. Ngunit hindi rin natin maitatanggi na talagang wasak na ang supply lines at koordinasyon ng Hamas. Maging ang mga militanteng sundalo ng Shejaiya Batalyon ay wala ng pangil at kakayahan. Nabawiin pa ang headquarters. Tulad ng tagumpay ng IDF sa Jenin, magiging marka ng pagkapanalo ang pagbagsak ng Shejaiya. Kahit na di pa kompleto ang field reports mula sa Shejaiya, makikita sa footage na nakuha ng IDF na mahihirapan na ang Hamas sa pagbawi ng teritoryo. Wala na ring malapit na lagusan ng tunnel network sa Shejaiya at kung meron man, mabilis itong mapapalibutan ng mga puwersa ng IDF. At dahil sa agresibong stratehiya ng IDF, malaki ang posibilidad na bumagsak na rin ang mga natitirang teritoryo ng Hamas sa mga susunod na linggo. Hindi maiiwasan ang casualties sa panig ng Israel at Hamas. Ito ang masasabi nating kapalit ng madugong digmaan sa Gaza Strip.